Good afternoon, everyone. My name is Charles Jaira and Baltazar. Today, we are going to tackle our new lesson. Before we tackle it, let's have an activity. Study the picture below, list down the possible problems, accidents that may occur from the scenario, and write something about it. Now, we have an idea what is our new lesson. Practice occupational health and safety procedures. These are the objectives of our lesson. Identify hazard and risk. Determine hazard and risk indicators in the workplace. Determine the effects of hazards. Ngayon, ating tatalakayin ang hazard and risk. Hazard is anything that may cause harm to an individual, such as chemicals, electricity, open drawers, inadequate ventilation. At risk is the possible that somebody could harm by this and other hazards and the indication of how serious the harm can be. Ang hazard daw, yun yung mga bagay na nagdudulot ng pinsala o panganib. Ang risk naman ay posibilidad at kalala ng pinsalang dulot ng hazard. Later, we are going to tackle the 5 types of hazard. Ang Occupational Health and Safety or OHS ay mga hakbang at programa para protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa sa trabaho. Layunin nitong magkaroon ng ligtas na kapaligiran para maiwasan ang aksidente at maitiyak ang malusog na lugar ng trabaho. My name is Chloe A. Cortez, and today I'm going to explain what physical hazard is. Physical hazard is a hidden danger in our lives. Physical hazard environment or occupational condition causing harm or injury, like environment conventional or natural. Some examples are like slips, falls, electric shock, chemical exposure, and mostly workplace accident 20% caused by physical hazard or OSHA. And how do you prevent physical hazard? Preventing strategies, risk assessment, safety training PPE, and regular maintenance emergency plans. Ang physical hazard ay mga kung ano na may kinalaman sa physical na bagay o kondisyon sa paligid na maaaring magdulot ng aksidente o pinsala. For example, slippery floors, walkways, or still wet floors, or icy surface can cause slips, trips, and falls. Uneven surface, cracked sidewalks, and potholes or uneven flooring can lead to tripping. And those are the example of environmental hazard. Now we're going to the workplace hazard. Heavy machinery or equipment. Unsecure or improperly used machinery can crush or amputate limbs. Second, sharp object or cutting edges. Exposed blades or sharp surface can cause cuts or laceration. And it's important to us to remember that recognizing and mitigating physical hazard are crucial for ensuring safety and well-being. By understanding physical hazard, we can create safer environment. Ang biological hazard ay mga panganib na nagmumula sa mga hayop, tao o mga bagay na may mikrobyo o infection. Narito ang mga halimbawa ng biological hazard. Una, botulinum toxin. Ang botulinum toxin ay isang lasa na ginagawa ng bakterya na maaaring magdulot ng botulinism. Isang nakakamatay na sakit, nakakaapekto sa nervous system. Pangalawa, animal dander. Ang animal dander mula sa mga hayop tulad ng mga aso at pusa ay maaaring magdulot ng mga allergy. Food allergy. Ang ilang mga pagkain tulad ng mani, shellfish at gatas ay maaaring magdulot ng malubhang reaksiyong allergy. Dust mite. Ang mga dust mite ay maliit na insekto na mabubuhay sa likabok na maaaring magdulot ng mga allergy o hika. As we will present ergonomic hazard. Ergonomic hazard occur when a caregiver nature of work, body position, and working condition put pressure on his or her body. It is difficult to spot this type of hazard because caregivers do not immediately notice the effect to their bodies.
Ang ergonomic hazard ay mga panganib na dulot ng maling posisyon ng katawan o hindi tamang mga kondisyon sa trabaho. Halimbawa, kapag ang katawan ng caregiver ay nasasaktan dahil sa paulit-ulit na galaw o hindi tamang pag-upo o pagtayo. Ergonomic effect and affect. Ergonomic injuries affect the muscle, bone, tendons, nerves, and tissue. These terms do not necessarily refer to different conditions. Ergonomic hazard involves factors causing strain or discomfort at work, potentially leading to health issue. Example of ergonomic hazard effect: joint pain, swelling, acute lower back pain, headache, wrist pain, and neck and shoulder pain. These are the two another example of ergonomic hazard. Repetitive strain injuries, back hurting known as back pain. Ang chemical hazard ay may panganib na dulot ng pagkakalantad sa mga chemical na ginagamit sa trabaho. Maaaring nasa iba't ibang anyo tulad ng solid, likido, at gas. Kaya't mahalaga na mag-ingat tayo sa ating mga kinikilos upang mas mapanatili ang pagiging ligtas. Today, I will represent the psychological hazard. Psychological hazard sa caregiving ay nangyayari kapag ang kapaligiran sa trabaho ay naging stressful or demanding. Psychological hazard sa caregiving ay nangyayari kapag ang kapaligiran sa trabaho ay naging stressful or demanding. Psychological hazard ay hindi lamang resulta ng stressful na trabaho, kundi pati na rin ang mga elemento sa kapaligiran ng trabaho. Burnout, fatigue, and on-call duty. Halimbawa nito ay tumutukoy sa matinding pagkapagod, physical at emotional, dahil sa labis na trabaho at responsibilidad, pati na rin ang palaging pagiging handa dahil sa on-call na tungkulin. Reasonable expectation from patient or client. Hindi makatwirang inaasahan mula sa mga pasyente o client ay maaaring magdulot ng stress at presyon sa caregiver. Obvious from dissatisfied client. Pananakit sa salita mula sa mga hindi nasisiyang kliyente ay isang anyo ng psychological harassment. Reasonable expectation from survivors and management ay ang mga hindi makatwirang inaasahan mula sa supervisor at pamahalas ay maaaring magdulot ng karagdagang stress at presyon sa caregiver. Halimbawa, patuloy na kalungkutan, kawalan ng interes, pagbabago sa timbang at problema sa pagtulog. Halimbawa ng anxiety ay labis na pag-aalala, pagkabalisa at takot. Confidence. Halimbawa ng loss of confidence, pagbababa ng tiwala sa kakayahan. Concentration at work. Pagkakaroon ng problema sa pagtutok. Prioritization of performance at work. Pagkasira ng kalidad ng trabaho. Meron na tayong idea kung anong OHS o ang Occupational Health and Safety at kung ano ang mga hazard and risk at types ng hazard. Mahalaga na may knowledge tayo sa mga ito para tayo ay maging mapanuri at maiwasan natin ang mga posibleng panganib at mapanatili natin ang kaligtasan ng caregiver at ang pasyente. And that's all for today.